national budget. Ano po ang mga napansin po ninyo on the macro side first? Well, sa national budget po natin, on the macro side, na umpisa pa lang po kasi sinasabi natin na kahit mag-veto ang presidente, ay hindi nito maa-address o makukure o masosolve yung mga unang problema na pinoint out natin dun sa budget. Kasi lalong-lalo na po yung sinasabi natin na dapat priority ang education at hindi infrastructure. Nakakatuwa nga po kasi yung mga veto na ginawa ng presidente, halimbawa yung 26 billion, ay malinaw na malinaw lamang na gustong iwasan itong posibleng constitutional question sa prioritization ng edukasyon para mapaliit ng kaunti yung budget ng DPWH. Pero kapag hinimay nyo naman po, sorry pumunta na ako sa paghimay pag hinimay nyo naman, ano ba yung mga sinasama sa budget ng edukasyon, ay talagang pakamot ka na lang na ulo kasi pati budget sa PMA, sinama nila dito, pati yung budget sa Philippine Police Academy, sinama nila dito, pati yung budget sa training ng public safety natin, local government academy, sinama nila dito. Kaya nga, nung isang araw nagbibiro ako, sabi ko, ano ba yung ginawa nila para i-compute yung budget for education? Word search ata dun sa budget document, hinanap yung may Academy, Institute, College, tapos inad nila lahat. Pero sa totoo lang po, ang sa akin kasi, kapag pinag-uusapan natin ang usapin ng edukasyon, babalik tayo, ano ba yung basic problem natin sa edukasyon? Ito ay yung extent ng literacy at numeracy, yung skills ng ating mga kabataan tungkol sa basic education. At napakalaki po ng problema natin dyan. Ngayon kung titingnan natin na yan ang problema natin, ang susunod na tanong, ano sa mga budget natin sa edukasyon ang tumutugon dyan sa problema na yan? Hindi ko po sinasabing hindi importante yung budget ng PMA, pero yung budget po ng PMA ay hindi pasok dun sa pag-solve ng problem natin sa basic education. Yan po ay national defense. Kaya kitang-kita naman po natin yung pag-stretch ng administrasyon na to para i-justify na hindi malaki pa rin yung budget natin for education. So yun po yung unang-unang kritisismo ko kasi yan yung makikita natin may constitutional question pa rin. Yung pangalawa po ay sinasabi naman po natin na sa veto power ng presidente ay hindi talaga pwedeng magdagdag ng budget do sa mga sektor na nabawasan ng budget. Kaya sa tingin po natin, itong nangyari na to ay very cosmetic lamang ang changes. Opo, very cosmetic lamang ang changes at ang gustong palabasin kaninyo ma'am, compliant ito sa ating saligang batas sa usapin nga ng pagbibigay ng mas malaking pondo budget para po sa edukasyon. So basically ma'am, hindi naman nagalaw yung pong inaprubahan na po na versyon na 737 billion for Education Department. Tama po, kasi hindi po maaaring magdagdag ng additional, hindi po maaaring magkaroon ng additional budget. Hindi po, wala po sa kapangyarihan ng presidente ang magdagdag ng budget. Maaari lamang po siyang magtanggal. So ang nangyari, binawasan lang po niya ng 26 billion itong DPWH. Hindi siya pwedeng magdagdag sa DepEd. Tapos ito nga pong lumalabas na breakdown nila nung sinasabi nilang education sector. Inisa-isa ko nga po kasi sinama nila yung PMA kasi baka naman sabihin, 'di ba? May academy din naman yan, may gumagraduate din naman sa PMA. Pero kapag tinignan niyo, ano ba yung main objective ng PMA? Ito ay tugon sa national security threat para magkaroon tayo ng mga graduate na military para sa armed forces. Philippine National Police Academy. Tama, academy. Nagbibigay din naman sila ng diploma. Pero ang pangunahing objective po ng Philippine National Police Academy ay public safety. Philippine Public Safety College, ito ay continuous training ng ating mga PNP, Bureau of Fire Protection at saka Jail Management and Penology. Ganun pa rin po yung iba. Inisa-isa ko talaga siya. National Defense College. Ito ay institusyon na nag-aaral tungkol sa national defense. Local Government Academy, ito ay training center para sa nating local government officials. So, kung nag-iisip, itong gobyerno natin, nilalahat ko pati executive at saka legislative kasi sila yung gumawa ng justification na to Di ba kayo nag-iisip? Ano ba yung basic problem natin sa education? Ito yung palaking-palaki na out of school youth. Ito yung mga estudyante natin sa grade 10 na walang kakayahan para sa comprehensive reading skills.
yung pinakamalaking problema natin yung PISA score natin na napakababa at yung indikasyon ng kakulangan ng mga kabataan natin sa kakayahang magbasa at magsulat. Tapos ito yung ibibigay niyo sa ating datos na nagja-justify na malaki ang budget sa edukasyon. Parang naglolokohan po talaga tayo.